Dear Lady Love TV, Pain and love, my man. Patawad, mahal kita pero ayoko na. Tunghayan natin ang huling bahagi ng ating kwento. Makalipas ang 5 buwan, malayo pa ay nakangiti na si Sarah. Nakita kasi niyang naroon na si Yunjin sa lugar na pinag-usapan nila na magkikita sila. Nakaupo na ito sa isang bench sa gitna ng garden. Dahan-dahan siyang lumapit dito mula sa likuran. Tinakpan niya ang mga mata nito ng kanyang mga kamay. Kanina ka pa ba? Medyo. Kaya nga, lago talaga sa akin kung sino man yung late na yon. May himig ng ngiti ang boses ni Yunjin. Aw, dapat palang maghanda ako kung sino man yon. Yep, I have a little punishment. Napahagikik si Sarah. Inalis niya ang pagkakatakip sa mga kamay sa mga mata nito. Hinalikan niya ito sa pisngi mula sa likuran. Ay, nandito na pala siya. Lumigid siya paikot para makaupo rin sa bench. Kanina ka pa? Tanong niya na yumakap sa lalaki. Hindi naman, mga 2 hours pa lang. Natawa siya ng malakas. 2 hours ka na pala sa bench na to. Nakangisi si Yunjin habang nakatitig sa mukha niya. Sa bench na to pala. Mga 10 minutes pa lang. Pero 2 hours na mula nang dumating ako. Sina Livio, Claude at Miles ang kasama ko kanina. Habang nakasandal sa balikat ni Yunjin, pinagmasdan lang ni Sarah ang gwapong mukha nito. Bawat sulok at bawat bahagi. Minsan ay hindi pa siya nakokontento. Dinadama niya pa yon. Sobrang gwapo ko kaya in love na in love ka sa akin. Yes, sunod-sunod siyang tumango. Yes, gwapo ako. Yes, in love ka sa akin. Yes to both. Kinabig niya ang batok ni Yunjin at pinaglapat ang mga labi nila. Gumalaw ang mga labi ng lalaki para palalimin ang halik. Hinawakan naman niya ang panga nito para awatin ito. Akala ko ba may parusa ako? Yes, eto nga yung parusa mo. Sabi nito bago sinakop uli ang mga labi niya. Yunjin kissed her slowly, nipping at the corner of her mouth. Pero nang palalimin sana nito ang halik at ipapasok ang dila sa loob ng bibig niya. Inilayo niya ang mga labi. Baka may dumaan at makita tayo. So, his eyes seemed intoxicated. Natatawang hinalikan nito ang mariin si Sarah sa mga labi bago siya tumayo. Maya-maya na, gusto ko munang makita tong lugar. Gusto kong maglakad ka sa may tabing dagat. Isang kiss na lang, nakalabi na si Yunjin. Kapag tumayo ka na dyan, hindi lang isang kiss yung ibibigay ko sa'yo mamaya. Tapos kahit saan mo pa gusto. Kinagat pa niya ang ibabang labi para mas may effect. Effective nga talaga dahil biglang tumayo ang lalaki. Natawa naman siya. Yan, dyan ka magaling. Umabresyete siya dito. Nakakalakad na si Yunjin na walang saklay pero may gamit itong tungkod. Magaling na ang kaliwang paa nito. Ang kanan naman mas mabuti na kaysa dati. Patuloy pa rin ang therapy nito. Mas lumaki na ang chance na makakalakad uli ng maayos si Yunjin. Positibo ang doktor na hindi aabot ng 1 taon. Pwede nang hindi ito gumamit ng tungkod. Naroon sila ngayon sa isang resort sa Kalatagan. First birthday ng kambal ni Shandy at Tim. Doon nagkapagkasunduan na mag-asawa na ganapin ang birthday celebration. Bukas ng gabi gaganapin sa function hall ang celebration. Pero pwede silang magstay ng 1 buong linggo kaya mag-stay sila doon ni Yunjin. Hindi sila sabay dumating dahil may mga inaayos pa si Sarah sa office. Assistant editor na siya ngayon sa publishing house. Pero hindi tulad ng dati na sa bahay siya nagtatrabaho. Ngayon, pumapasok na siya mismo sa opisina. Sa mansyon siya nakatira. Si Yunjin naman ay nag-leave mula nang nag-therapy ito. Pero ngayon, nakabalik na ito sa bangko. Kaya na raw nito kahit magtrabaho pa siya dahil hindi naman kailangan tumayo ng paulit-ulit. May mga pagkakataon na mahirap, pero hindi nila binibitawan ang kamay ng isa't isa. They cried in each other's arms. They struggled, but they struggled together. Wala siyang pinagsisisihan. Alam niyang ganoon din si Yunjin. Life was beautiful with him in it. Kahit sa mga araw na malungkot, kahit sa mga araw na hindi madali. Habang naglalakad papunta sa dalampasigan, nakita ni Sarah ang pinsang si Shandy. Nakita rin siya nito at kinawayan. Kumaway din siya rito. Pupuntahan ko lang sana si Shandy. Paalam niya kay Yunjin. Malapit na siya sa pinsan na may tumawag dito. Sumenya si Shandy sa kanya na sandali lang. Tumango siya.
Nakatingin siya kay Yunjin habang patuloy ito sa paglalakad sa tabing dagat. Hindi niya mapigil ang pagngiti. Kasabay din niyon ay nag-init ang sulok ng mga mata niya. Life with him was truly a gift. Sarah? Napalingon si Sarah sa pinanggalingan ng boses. Isang matangkad na babae nakatayo mga ilang hakbang mula sa kanya. Pamilyar ang mukha nito pero hindi niya matandaan kung saan ito nakita. Lumapit ang babae sa kanya. I'm Joanna. Hindi mo na siguro ako natatandaan. Joanna. Oh. Yun lang ang nasabi niya nang maalala kung sino ang babae. It's you. Yunjin's ex-girlfriend. Yes, it's me. Ngayon ay nakatayo na si Joanna sa harap niya. Kailan nga tayo nung nagkakilala? 6 years ago yata, sagot niya. Ganun pa rin ang itsura nito ayon sa kanyang pagkakatanda, but she looked a bit stressed. Parang may lungkot sa mga mata nito. Oo nga yata. Tumanaw ito sa tabing dagat. Si Yunjin ba yun? Siya nga. Proud na sabi niya. Kahit may tungkod, sobrang gwapo at sobrang kisig pa rin kasi ng boyfriend and soon-to-be husband niya. You guys are still together? Yes, nakangiting sagot niya. Pero ang mga mata ay nakatutok kay Yunjin. Wow, napangiti ito. Yes, wow, her man was so amazing. Naalala mo pa ba yung sinabi mo sa akin dati? Ano yon? Tanong niya na pilit hinahanap sa isip ang ibig sabihin nito. You thank me for letting him go. Sa sandaling sinabi yun ni Joanna, naalala ni Sarah mga pangyayaring yon. Nagmamadaling sumunod si Yunjin kay Sarah. Si Sarah ay sinusundan si Joanna. Naabutan niya ang babae na pasakay na sa kotse. Pero na makita siya ay hindi ito sumakay. May sasabihin ka? Tanong ni Joanna. Yes, gusto kitang pasalamatan. Thank you for letting Yunjin go. Your loss is my gain. Hindi na niya hinintay na makasagot ang babae. Tinalikuran na niya ito. Bumalik siya kay Yunjin na nakatayo sa labas ng cafe. She made a big show of pulling his teeth and kissing his lips. She felt him smile at her lips. You're right, sabi ni Joanna na humila pabalik kay Sarah sa kasalukuyan. And you've gained someone incomparable. May sumilay na panghihinayang sa mga mata ng babae, pero tinakpan nito iyon ng ngiti. Sige ha, hinihintay na ako nung kasama ko. Nang makaalis si Joanna, ibinalik niya ang paningin kay Yunjin. She absolutely agreed. She had someone incomparable. Lumakad siya palapit sa lalaki. Nang mapansin siya nito, ngumiti ito at bigla siyang sinugod ng yakap. Oh? Niyakap niya ng mahigpit si Yunjin. Ibinaon niya ang mukha sa dibdib nito. Sa pamamagitan ng yakap na yon, ipinaramdam ni Sarah kung gaano niya ito kamahal at kung gaano siya nagpapasalamat sa presensya nito sa kanyang buhay. Hey, nag-angat siya ng mukha. Will you marry me again, Yunjin? Biglang tanong niya. Rumihistro agad ang gulat sa mukha nito. Yeah, well, ayaw mo? Hindi ang ibig kong sabihin, Sarah. Ikinulong nito ang mukha niya sa mga kamay nito. Love, there's nothing I'd love in this world than to marry you again. Pero mas gusto ko sana na nakatayo ako ng walang tulong ng tungkod kapag kinasal tayo. Ngumiti siya. I get your point, but we might want to make it a little bit earlier. Next year? 6 na buwan mula ngayon. Siguro medyo malaki na nun yung tiyan ko. But oh, that's okay. Hahalikan sana niya ang lalaki sa mga labi, pero pinigil nito ang mukha niya. What do you want? May confusion sa mga mata ni Yunjin. Are you? 2 months. Congratulations, Daddy. She kissed his lips. Dumaloy ang luha sa pisngi nito. Hindi ito makapagsalita. She kissed him again on the lips. I love you. Will you marry me? Next year? Luhaan itong umiling. As soon as possible. Tomorrow if possible. Natawa siya. Yes. Kinulong siya ng lalaki ng napakahigpit sa bisig nito. Pakiramdam niya ay mauubusan siya ng hangin at madudurog ang mga buto. Pero wala siyang pakialam. She was crying with him. Hindi natupok ng araw ang buwan. Magkasama silang nagliwanag sa kalangitan. Ang araw sa umaga at ang buwan naman sa gabi. Kahit ano ang mangyari, magtatagpo at magtatagpo Lalo akong hindi pa rin sila aalis sa sa tabi isang mo. langit. See? Then you expect me not to do the same? Sarah, seryoso yung ekspresyon na mukha ng babae. Susundan mo sana ako? Oo. Paano mo gagawin yon? Makalipas ang 4 na taon. Mimi, hey, is Dede. Napailing si Sarah dahil sa sinabi ng panganay na si Samara. Mangiyak-ngiyak ito, pero lalo pang naging cute ang anak sa paningin niya.
Sa edad na 2 and a half, matalino ito. At kahit paano, kaya na magsalita ng naiintindihan ng kausap nito. Ang sabi ng lahat, para daw silang pinagbiyak na bunga sa pangunguna iyon ng mister niyan si Yunjin. And speaking of Yunjin, nasaan na ba ito at ano na naman ang ginagawa para mainis ang panganay nila? Bakit mo hate si Daddy? Naroon silang mag-ina sa garden ng bahay ni na Kuya Achilles at Mika. Nasa Baguio ngayon ang pamilya niya dahil isang importanteng salo-salo ang magaganap. 3 araw na sila sa lugar. "Cause, he no give me milk," maluhaluhan sagot nito. "Because you've had 3 glasses already. Mamaya na lang bago kayo matulog ni baby, okay?" Napangiti si Sarah pagkarinig sa boses ng asawa. Paglingon, naroon si Yunjin sa likuran niya. Pero hindi ito nag-iisa. Karga nito ang kanilang 1-year-old baby boy na si Janjan. Kung si Samara ay kamukha niya, si Janjan naman ay kamukhang kamukha at kuhang-kuhang ilong at bibig ng daddy nito. But the boy's eyes were hers. Naupo si Yunjin sa tabi niya sa damuhan. She leaned forward and kissed him on the lips. He was one hot daddy. Kapag karga nito ang sino man sa mga anak nila, trumitriple yung kilig niya sa asawa. "Ew, kisi-kisi," komento ng anak na si Samara na ikinatawa nilang mag-asawa. "Come here and give me a kisi-kisi too," sagot ni Yunjin. "No, milk muna daddy," sagot nito. Kapag ganoong nagkukulitan ang mag-ama niya, parang sumasabog sa saya ang puso ni Sarah. Kahit sa panaginip, hindi niya naramdaman ang ganoong klase ng saya at fulfillment. Kaya hindi niya nakakalimutan na magpasalamat sa Diyos sa bawat araw. "Mamaya na ang milk, okay? Bago matulog." Tumango na si Samara. Hinalikan nito sa pisngi si Yunjin bago kumalong kay Sarah. Isinandal naman niya ang ulo sa balikat ng asawa. 4 years ago ay nagpakasal sila. Simpleng kasal lang na ginanap sa Baguio. Panay kamag-anak lang nila ang saksi. Sa pagkakataong yun, sumumpa sila ni Yunjin na hindi na talaga maghihiwalay kahit kailan. Kahit sa dating bahay ni na Yunjin sila nakatira, madalas silang bumibisita sa Baguio. Napagkasunduan nila ni Yunjin na lalaki ang mga anak nila na malapit sa mga pinsan at pati sa mga tito at tita ng mga ito. Kung gaano sila kalapit sa mga kapatid, gusto nila na magkaroon din ng ganoong relasyon sina Samara at Janjan sa mga pinsan nila sina Gustavo at Shem. Ganon din kay Levi at ang kanilang bagong kamag-anak na si Georgie at sa iba pang pinsan ng mga anak. And yes, may 2 pang naging anak sina Kuya Achilles at Mika. At marami pang maliliit na bata na anak ang mga pinsan ni Sarah. Kaya napakalaki na ng pamilya nila. Bukod sa mga salo-salo, may taunang reunion din sila na ginaganap tuwing summer. Reunion na hindi ilang araw, inaabot ng 1 linggo para makapagband silang lahat. Hindi lang sila kundi pati na rin ang mga elders sa pangunguna ni Lolo Jeronimo. "Thanks for being here with me, love." Maya-maya ay bulong ni Yunjin sa tenga ni Sarah. "I love you too." Si Manang Yoli ang bahala sa mga bata kaya malaya sina Yunjin at Sarah na makadalo ng salo-salo para sa masaganang ani. It had been a while since they both had time for themselves alone. Wala siyang ibang mapag-iwanan ng mga anak, kaya kadalasan silang 4 ang magkakadate. They love being parents, pero minsan masaya rin talaga magkasama sila ni Yunjin ng silang 2 lang. Pagdating sa field, may bonfire na at nagkakasiyahan ang mga tao. Nakita na ni Sarah ang mga pinsan. Ang iba ay nagmumukhang marami nang nainom. Sina Kuya Achilles at Mika ay nauna na doon kanina pa. Dahil leader si Kuya Achilles ng Baguio, laging ito ang nagpapasimula ng mga pagdiriwang. "Pick your stick," sigaw ni Claude. Nagtawanan silang magpipinsan. Mula noon hanggang ngayon, ang minsan pa rin ang pasimuno sa mga laro kapag may salo-salo. Pero hindi tulad noon, ngayon, hindi na lungay-ngay si Claude sa kalasingan. Nagbago na ang lalaki. May sarili na rin itong pamilya. May isang anak na lalaki na mahal nito. Buntis din si Lisa sa 2nd anak ng mga ito. Naupo silang magpipinsan ng pabilog. Dahil masyado silang marami, by pair na lang, ibig sabihin ang mga mag-asawa ang partners. Nasa likuran ni Yunjin si Sarah pero nakapatong sa balikat nito ang baba niya. Sa kaliwa nila ay mag-asawang si Shandy at Tim. May lalaking kambal na anak ang mag-asawa at ang bunso ay isang napaka-cute na batang babae. Sa kanan naman nila ay mag-asawang Migs at Isla. Sa pinsang si Migs naman, pinaka nakaka-relate si Sarah. Hindi rin maganda ang pinagdaanan ng buhay may asawa ng pinsan.
Bago ito nag-asawa ay tuloy nagkasundo. Ngayon ay 3 na ang anak nila ni Migs. May mga kapatid na cute na pamangkin. May Kiara at Shano na. Sa kanan na mag-asawa ang kapatid ni Migs na si Yana at ang asawang si Angelo. They had 1 daughter and 1 son. Sina Kuya Achilles at Mika lang ang wala sa bilog dahil busy ang mga ito sa ibang bagay. Baka mamaya isasali rin. Tulad rin ng dati ang rules ng laro nilang Truth and Dare. Kapag hindi mo gustong pumili, uminom ka na lang ng mixture na ginawa ni Claude at iba pa nilang pinsan. Pipiliin ni Sarah ang Truth or Dare na lang. Sobrang samala kasi ng lasa ng pinaghalong alak. Sa pagbunot nila ng stick, sina Miles at ang asawa nitong si Joyce ang nakakuha ng pinakamaiksing stick. Isang malaking effort sa side ng mga pamilya ni Sarah ang pagiging komportable sa kanila ni Miles. Legitimate son kasi ang lalaki ng ama nila ni Claude, CJ at Chan. Noong una, galit ito sa kanilang lahat, pero ngayon ay okay na sila. Miles was really a good guy, and his wife was really sweet and lovely. They were a beautiful couple. Nakatira ang mag-asawa sa kabilang lupain, nakatabi ng Baguio. May 3 anak ang mga ito. Drink! Drink! Sigaw ng mga pinsan nilang lalaki. Sa sunod na round ay mag-asawang Kiyon naman at Katrina ang nakakuha ng pinakamaikling stick. Naalala ko tuloy bigla nung naghalikan silang dalawa dahil sa dare, natatawang komento ni Dash. Kandong nito ang asawang si May. She was pregnant, again, with their 5th child. Ang asawa ang pinakamaraming anak sa kanilang lahat. Sina Chat, Rave, Shag, Dashi, at ang baby sa tiyan ni May. Hindi naman masyadong masipag ang mga to. Matapos ang napakaraming ikot ay sumunod na sina Sarah at Yunjin ang nakakuha ng pinakamaikling stick. Truth na lang, bolong ni Sarah kay Yunjin. Pumayag naman ito. Ako na lang yung magtatanong. Pagbubuluntaryo ni Livio. Nasa likuran ito ng asawang si Rose. May isang anak na lalaki ang mga ito. Ang mag-asawa ang pinakabata mag-asawa sa kanilang lahat. Sumunod sa kanila si Yunjin. Kung hindi kayo nagpakasal uli, sa tingin nyo ba mag-aasawa pa kayo? Nasaan kayo ngayon? Natahimik na naman ang lahat. This was actually a sensitive topic, at least to Sarah's cousin. Hindi na inungkat ng mga pinsan niyan tungkol sa unang pagpapakasal nila ni Yunjin. Ang mahalaga sa mga ito ay masaya sila ngayon. Pinisil ni Sarah ang balikat ni Yunjin para sabihin na siya ang mauna. Siguro nandito pa rin ako sa Baguio, walang asawa, at baka nakatira pa rin kina Achilles at Mika. I don't see myself being married to other men. Napuno ng emosyon ng mga mata ni Yunjin. Pinagsalikop nito ang mga kamay nila. I don't see myself being married to another as well. I think if we haven't been back together, I might be dead by now. My heart, I mean, sabi ng mga mata nito na nakatitig sa kanya. Sinapo ni Sarah ang mukha nito at hinagkan sa mga labi. I love you. I love you too. He kissed her back. Drama, PDA, sigaw ng mga pinsan nila bago sila pinagbabato ng damo at dahon. Punong-puno ng saya ang puso ni Sarah. Punong-puno iyon ng pagmamahal. Her life with him was not perfect, but it was fascinating. Amazing. Araw-araw may bago siyang natututunan bilang tao, bilang asawa at bilang ina. Hindi niya ngayon maalala ang sakit na naranasan sa una nilang paghihiwalay. Pinuno ni Yunjin ng saya at pagmamahal ang puso niya, kaya natabunan ang lahat ng sakit at hinanakit. Alam niyang masaya ang anghel nila para sa kanila na ang mga magulang nito. And she would always be part of their family. She would always be their baby angel. Halos hating gabi na magpasyang umuwi sina Sarah at Yunjin. May mga tao pa sa field. Pero gusto nilang mag-asawa na maglakad-lakad lang sila. Nang sila lang. Nakayakap si Yunjin kay Sarah mula sa likuran habang naglalakad sila ng sabay. Her back was pressed to his front. Magaling na ang mga binti niya. May mga pagkakataon lang na kumikirot kapag sobrang lamig ng panahon. Pero magaling na talaga siya. Pwede pa nga siyang sumali sa triathlon. Nag-aaral pa ba siya na mag-drive? Yes, may lisensya siya. 2 taon na siyang nagda-drive. Hindi niya hinayaan ang aksidente na maging dahilan para matakot siya habang buhay. Tuwing naroon sa Baguio, hindi nila nakakalimutang bisitahin si Angel. Sa katunayan, kilala ito ng mga baby nila na sina Samara at Janjan. Well, Janjan would soon understand. Hindi niya mapigil ang ngiti pagkaalala sa 2 anak. Those 2 made his life so wonderful. Maganda ang mga anak nila at maganda rin ang mag-asawa. Kung may mas masaya pa sa pakiramdam na iyon, baka ikamamatay niya na.
Actually, kahit siya ang dahilan ng kamatayan ay ayaw niyang mamatay. Gusto pa niya makasama ng matagal-tagal ang kanyang pamilya. Ano iniisip mo? Maya-maya ay tanong ni Sarah. Pamilya natin. Siguro magdagdag pa tayo ng 3 miyembro o 4 kaya. Ikaw ang mga anak kung gusto mo. Silly, I was suggesting we buy dogs. Kung nakikita lang ng asawa ang natatawang ekspresyon niya ngayon, baka pinisil na nito ang kanyang mukha. Wow ha, alam ko yung style na yan. Ganyan din yung sabi mo bago magkaroon ng Janjan. But oh, my Janjan is a million times greater than a dog. Of course, of course. Kung dati hindi alam ni Janjan at ni Yunjin kung ano yung lagay sa Baguio at kung ano yung ginagawa sa lugar, ngayon ay iba na. Baguio was his and his family's refuge, their safe place. Nag-iipon sila ni Sarah. Ang plano nila ay makapagpatayo ng bahay doon kahit paano. Total may mga lupa naman ang asawa. Para kapag naroon na sila may tutuluyan sila. Welcome na welcome sila sa bahay ng mga kapatid. Pero mas maganda pa rin kung may sarili silang bahay sa Baguio. Para sa pagtanda at pagre-retiro pareho, ay may uuwian sila. Love, memorize mo pa rin ba yung part ng ikaw ang araw at ako yung buwan? Yung favorite ko? Oo, bakit naman? I recite mo nga. Kiss muna. Kumalas si Sarah at pumihit. Na makaharap sa siya, tumiyad ito at pinaikot ang braso sa kanyang leeg. Pinaglapat nito ang mga labi nila sa isang matamis na halik. Napangiti siya. Pagkatapos bumitiw na ang asawa at bumalik sa unang posisyon, ipinagpatuloy nila ang paglalakad. Hindi na maaari pang magsama ang buwan at ang araw sa iisang langit mula nang magalit ang buwan sa araw. Iniisip ng araw na namumuhi sa kanya ang buwan, kaya nakontento na lang siya na tanawin ang buwan mula sa malayo. Maganda, nagliliwanag, nakakabighani. Galit ang buwan, galit na galit siya sa araw. Pero habang tumatagal, unti-unting napapawi ang galit niya. Gusto niya makita uli ang araw. Pero pakiramdam niya, matutupok siya kung tatawirin niya ang distansya nila mula sa gabi papunta sa umaga. Pero nag-uumapaw ang pananabik sa puso niya. Habang tumatagal, para siyang sasabog dahil sa nararamdaman. Handa siyang tawirin ang distansya. Lalapit siya hanggang sa maaari niyang hawakan. At mahalikan muli ang araw. Yayakapin at hahalikan niya ang araw kahit matupok pa siya. At lumapit nga ang buwan sa araw. Pero hindi siya natupok.